Guys, eto ang madalas na paalala natin sa mga kababayan nating OFW, lalo sa mga pauwi sa Pilipinas na may daladalang pera na nagbabalak magdala ng real or dirham or kahit anong mga pera sa Middle East, na mas maigi na ipapalit nyo sa dollar kapag nasa airport kayo sa ibang bansa. Dahil kapag dinala nyo yung dirham sa Pilipinas o real, ay medyo mababa ang palitan at may ibang lugar sa Pilipinas na hindi ito tinatanggap. Pero pag dollar kahit sa ang lugar sa Pilipinas ay tinatanggap at ang palitan ay hindi nila binabarat kagaya sa real or dirham. Huwag nyo rin ipapalit ang dala nyong real or dirham sa airport sa ibang bansa papunta sa peso. Dahil luging-lugi rin kayo sa conversion. Dahil madalas sa airport sa ibang bansa, lalo sa Saudi or dito sa UAE, kapag 16 ang palitan ay kukunin lang yan sa inyo ng 14. So, luging-lugi kayo. Kaya mas maigi kung meron kayong bank account or Philippine bank account, ay isend nyo na lang para hindi kayo talo sa conversion rate. Kaps, kung na may kwarta nga, dala diaron is ipadala na ninyo kay kung diri ninyo i-change sa airport is maliit lang. O ito lang pera ang dala ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,000 uwi ng Pilipinas. Uwi ka ng Pilipinas at gusto mo magdala ng cash, much better ipapalit mo siya from Saudi Riyal to dollar kasi mas mataas yung palitan. Compare mo kapag ka Saudi Riyal, mas prefer ko na ipa-dollar ko siya tapos magpapalit tayo dito sa money changer sa Pilipinas. So try natin, magkano ba ang palitan ngayon ng dollar to pesos? Ito ng dollar. So as of today, 59.1 ang palitan ng dollar. Actually, 2 days back, nasa 59.6. Pero konti lang naman diferensya. Okay rin yan. Ayan, share ko lang. Kasi diba, kapag uuwi ka ng Pilipinas, 50,000 lang ang allowed na dalhin na Philippine pesos. Pero kapag foreign currency, pwede hanggang $10,000 without declaration. Kapag kinonvert mo na siya ngayon, halos nasa 590,000 pesos na ang equivalent. So, mapapaisip ka na lang talaga. 2026 na ngayon. Pero bakit 50,000 pa rin ang limit ng Philippine pesos? Come to think of it, karamihan sa mga OFW kapag umuwi ng Pilipinas, kahit papano, may ipon naman. Anong palagay niya sa amin? Poor? Charot. Nagtrabaho na ilang taon abroad. Siyempre, pag uwi niyan, may konting dala naman. Kung ang dahilan money laundering, understandable naman kasi kailangan talaga ng kontrol ng government. Pero ang tanong lang, 50,000 talaga ang realistic limit ngayon? Kasi aminin mo, sa panahon ngayon, ang bilis maubos ang 50,000, paglapag na para sa aeroplano, lakas na agad. Manila to Batangas nga, 5,000 na agad. Parang, hello, inflation, kamusta ka naman? Baka naman po pwede nang i-review yung rules. Kasi alam naman namin, masyado na kayong busy sa Congress of the Philippines. Marami na kayong inaasikasong problema ng bansa. Pero baka naman, masilip din ito, taasan ang allowed range. Or kaya naman i-update based sa economy ng bansa para naman mas realistic sa aming mga OFW or kaya travelers na umuwi ng Pilipinas. Na may konti naman kahit papano konting ipon. Kasi nangyayari tuloy, instead na peso yung dala namin, yung Saudi Riyal ko, pinang-convert ko pa sa dollar para mas malaki yung palitan pagdating sa Pilipinas. Di ba ang hassle? Or baka naman gusto nyo talagang i-remittance para mas may faida. Charot. So, ang goal naman natin pareho, ewan ko lang ha, or goal lang namin mga OFW, na secure yung financial system para naman fair sa aming mga OFW na naghihirap magtrabaho sa ibang bansa. So, kayo mga kabayan, ano sa palagay nyo? Kailangan ba taasan ng 50,000 limit or okay na kayo sa current rule? Sa mga nagtatanong naman kung magkano daw ba ang pera na pwedeng dalhin pa uwi sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. Actually guys, kahit magkano naman ay pwede nyong dalhin. Pero basta over sa limit ay kailangan nyong i-declare. Ngunit kung pasok sa limit na $10,000 kapag foreign currency or any foreign currency guys, basta katumbas ng $10,000 pababa, ay hindi nyo na yan kailangan i-declare. Ganon din sa Philippine peso, 50,000 pesos naman ang pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, pababa ang hindi nyo kailangan i-declare. Ang susobra sa 50,000 pesos kapag Philippine peso at sa foreign currency naman na $10,000 ay kailangan nyong i-declare para hindi kayo mabala at hindi yan maharang sa airport. Dahil guys, maraming sumusubok na nakakalusot naman. Pero kapag sobra-sobra sa limit ang dala nyo at kapag naharang yan ay pwede yang kumpiskain kapag hindi deklarado. So kung magdadala kayo ng pera ay mas maigi na dollar ang dala nyo dahil ang $10,000 ay katumbas ng lampas kalahating milyon.